araw po sa ating lahat. Isang magandang umaga po sa inyo. Okay, pwede mo bang kamayan naman yung katabi mo at sabihin mo sa kanya na may gagawin si Lord sa iyo ngayong umaga. Okay. Yan. Kumusta po ang ating buong linggo na nakalipas? Are you blessed? O are you stressed? Kasi alas magkatunog na siya di ba? Magkalapit na di ba? Are you blessed or are you stressed? Sa sobrang bilis po ng pacing, o ng takbo ng mga pangyayari, tayo po, minsan, nahihirapan na po tayong sumabay. Tama? Sa sobrang bilis po ng mga nangyayari po, Hindi na tayo nakakapagpahinga. Sino dito ramdam mo yung pagkapagod sa buong linggo? Okay, sa dami lang yung ginawa, ramdam mo na napapagod ka. Palagi tayong merong ginagawa, palagi tayong nagmamadali. Minsan kapag nag-rest day ka or nag-day off ka, sino po dito sa inyo kapag day off mo, doon mo pa ginagawa yung mga trabaho mo na nakabinbin? Di ba? May ganun Alam niyo po sa Western culture po, totoo po ito sa Western culture, maging sa CR po nila ay meron table, tapos yung paperworks po nila nandoon sa CR. Biruin mo na kasi CR ka na, sa halip na nagpapahinga kahit pa paano, di ba? Pero mo, dinadala pa nila doon yung paperworks nila doon sa lamesa, and then nagtatrabaho pa sa loob ng CR. Untindi na nun. Ganon sila ka-workaholic. Kaya mataas ang kanilang stress level. Marami po talaga sa kanila ang exhausted, overwhelmed ng work, dahil sinasabayan nila yung mga gawain, yung mabilis na takbo po. Bakit? Kasi po, minsan tayo, nagigilty po tayo na makita yung ating sarili na nagpapahinga. Ewan ko po sa inyo. Naramdaman mo ba yun? Lalo sa mga nanay. Diba parang guilty ka kapag wala kang ginagawa. Yung umupo ka, parang iniisip mo na kailangan may gawin pa. Got so much to do. Na kailangan, ano pa ba dapat kong gawin? Yung hindi ka mapakali na wala kang ginagawa. Kasi nasanay ka na lagi kang may ginagawa. Amen? Naramdaman nyo ba yon? Ay, yung mga kabataan hindi nararamdaman. Okay, hindi nagigilty kasi noon pa kasi wala nang ginagawa. Hindi, totoo po yon. Yung bang kapag wala kang ginagawa, naupo ka, parang nagigilty ka kasi nagpapahinga ka Dahil nasanay ka na ikaw marami kang ginagawa. Hindi na natin alam kung paano mag-slow down at hindi na natin alam kung paano mag-relax. Okay? Wala na sa vocabulary mo yung salitang relax. Kaya sabihin mo muna sa katabi mo, relax ka lang. Okay? Sa kabila naman sabihin mo sa kanya, mag-rest ka naman. Diba? Now, the truth is, God considers rest as important as work. Sa Bible po, ang pagpapahinga, ang rest, ay kinukonsider ng Diyos na importante tulad ng pagtatrabaho. Amin po ba doon? Bakit? Kasi maging ang Diyos ay nagpahinga Hindi dahil napapagod siya, kundi pinapakita niya sa atin, dapat ganito tayo, ito yung ating pattern. Hindi puro trabaho, kailangan marunong din tayong mag-relax or magpahinga. Tama po ba doon? Dahil sa sobrang busy, ikaw mismo hapong-hapo ka na Diba? Kung ang Diyos ay nagpahinga, tanungin mo sa katabi mo, mas busy ka pa ba kay Lord? Diba? Siya nagpahinga Ano po sabi po sa Bible? In Exodus chapter 31, verse 17, tingnan niyo po itong sinabi po dito. In Exodus chapter 31, sana po itong verse na to ay baguhin ang buhay mo simula ngayon. Sabi diyan, this day will always serve as a reminder. Okay Sabi niya, this day will always serve as a reminder, both to me and to the Israelites, that I made the heavens and the earth in 6 days. Then on the 7th day, I rested and relaxed. Sarap pakinggan. I rested and relaxed. Diba? Bagamat siya ay Diyos, diba? Ang Diyos pinapakita sa atin na nag-rest din siya. Nagre-relax din siya. Sabi mo uli sa katabi mo, relax din. Amen? Bakit? Kasi nga po, ang pagpapahinga o pamamahinga
ay ganun din kaimportante tulad ng pagtatrabaho. Hindi mo ba alam kapag ikaw ay nagpapahinga, may ginagawa rin ng Diyos sa'yo? Diba? Akala kasi natin, masaya lang si Lord kapag may ginagawa tayo. Pero sa totoo lang, masaya rin si Lord kapag nakita kang nagpapahinga. Amen. At sa Bible, meron pong record yan, habang natutulog ka, may ginagawa siya. Tama po ba doon? In Genesis chapter 2, verse 21 to 22, tingnan niyo po ito, sabi yan, so the Lord God caused the man to sleep very deeply. Pinatulog niya rin yung lalaki, si Adan. While he was sleeping, tingnan niyo po while he was sleeping, habang natutulog si Adan, ano ginawa ng Diyos? God took one of the ribs from the man's body, then He closed the man's skin where the rib had been. The Lord God used the rib from the man to make a woman. Then He brought the woman to the man. Okay? Ano ang kondisyon ni Adan nung ginawa ng Diyos si Eva? Natutulog. Kaya kung wala ka pang kapartner ngayon, ituloy mo lang yan. Hindi, tingnan mo habang natutulog, may ginagawa rin pala ang Diyos. Akala natin kapag gising ng tayo may ginagawa, doon lang din siya may ginagawa. Sa Bible, maging ang ating pagpapahinga, ating pagtulog, ay importante at masaya ang Diyos sa makita niya ang kanyang mga anak. Diba ikaw, kapag nakikita mo yung mga anak mo na nagpapahinga, natutuwa ka eh. Kaya lang, sino dito naranasan mo na nung bata ka, pinapatulog ka ng nanay mo pero pinaprank mo? Totoo, di ba? Hihiga ka, magtutulog-tulogan ka, pero gising ka nun. Di ba? Ang tawag doon, immaturity. Marami po sa atin ngayon tumanda na immature pa. Pinapatulog naman ni Lord, pero nagtutulog-tulugan. Totoo. Gusto ni Lord magpahinga ka, pero ikaw pinaprank mo yung pagpapahinga mo. Nakahiga ka na, nasa kama ka na, gabi na, pero nagtatrabaho pa isip mo. Tama po ba doon? At nais ng Panginoon, kapatid, na makita ka, na matutunan mo mag-relax at mag-rest. Napaka-importante po niyan. Bakit ko po ito sinasabi po sa inyo? As we continue in our series po, alam niyo po yung series natin, Psalms 23. Okay? Dito na po tayo sa second stanza po. Ano po yung una? The Lord is my shepherd. Okay? Yan po yung tinalakay po natin, diniscuss po natin last week. And I shall not want. Sabi yung, the Lord is my shepherd. Sino daw ang shepherd mo? Okay, hindi ang boss mo, hindi yung husband mo, hindi yung wife mo, hindi yung mga anak mo, ang shepherd mo. The Lord is your. Okay? Not will be, no? Not was, but is. At the very moment, ngayon pa lang, mula pa noon hanggang ngayon, si Lord ang siyang shepherd mo. Ang shepherd mo ay hindi basta-basta. He is the good shepherd, He is the chief shepherd, the great shepherd. Tama po ba doon? Hindi siya ordinaryong shepherd lang. Matindi ang shepherd mo. At dahil ang shepherd mo ang siyang lumikha ng lahat at may control sa lahat, sabi niya ni David, I shall not want. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos sa iyong mga pangangailangan. Bakit? Kasi ang Diyos hindi po nagpapabaya. Kaya pwedeng umasa po sa Kanya. Pwede mo siyang pagkatiwalaan. Kung nag-provide ang Lord sa iyo last year, magpo-provide pa rin ang Diyos sa iyo this year. At hindi Kanya pagkukulangin. Amen po ba doon? Nagkukulang lang tayo sa tingin natin kasi iniisip natin tayo po ang source. Which is hindi naman. Si Lord ang shepherd. Amen? Nandiyan po ba tayo? Sabi ng, the Lord is my shepherd. And all sheep need a shepherd. Lahat po ng mga tupa ay kailangan ng pastol. A sheep without a shepherd is lost. Amen po ba doon? Is lost and exposed to dangers. Ang tupa na walang pastol ay lagalag at nandun siya, prone po siya sa panganib. At ang sheep, kapag binasa mo, pinag-aralan mo, wala po siyang sense of direction. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kailangan niya ng may mag-guide sa kanya, may magli-lead sa kanya. Yun ay job ng isang shepherd. Amen po ba doon? Wala ring ability or abilidad ang mga tupa na pangalagaan ng kanilang sarili. Madali kasi silang matakot, ma-frighten po. Madali po sila, masinda. Kahit ang pinakabatang wolf, no, ay umatake sa pinakamalaking sheep, kaya siyang patayin. Defenseless po yan pag wala pong shepherd. Are you with me? Nandiyan po ba tayo? No?
Kaya ang sheep po ay talagang nakadesign para dumipende sa kanyang pastol. Very dependent po ang sheep po sa kanyang shepherd. Hindi lang para mag-survive, kundi para mag-thrive at makarating sa green pasture. Okay? So yan po yung tinalakay po natin last week. At ito po yung kasunod. Basahin po natin. Ang sabi po rito, "The Lord is my shepherd, so I have everything I need." Sa ibang version po ito. Ang sabi, "He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters." Sabi niya, no? He makes me lie down in green pastures. Look at this. Yung sinabi niyang, He makes me lie down, pag tinignan niyo po, ang sheep po, hindi niya po kayang mag-lie down kapag siya ay nagugutom, if they are hungry, if they are scared, if they are not satisfied, they will never lie down ang mga sheep. Okay, kapag sila ay nagugutom, kapag sila ay natatakot. So yung idea na He makes me lie down to the green pastures, ito po ay duty hindi ng tupa, kundi ito ay job ng shepherd sa kanyang mga tupa. Nandiyan pa tayo. Nadalin po sila sa green pastures. Ibig sabihin, ang shepherd po, he takes care, he guides the sheep. Ang pastol ang nangangalaga at ang pastol ang nangunguna sa kanyang mga tupa para dalhin sila sa green pastures. Okay? Yung green pastures po dyan ay tumutukoy sa provision ng Diyos. God's provision and God's best for us. Pag sinabing green pastures, yan po yung provision ni Lord. Yan po yung best ni Lord para po sa atin. Okay? No? Kaya huwag kang magsisettle sa mga average lang kasi merong best si Lord para sa iyo. Are you with me? No? Ang trabaho po ng shepherd ay i-lead, i-guide ang sheep para makapunta sa green pastures. Ma-experience yung God's provision, okay? Ma-experience yung God's best. At sinabi diyan, "The Lord is my shepherd." Yun po ang ginawa po sa atin ng Panginoong Jesucristo. He is the good shepherd. He guides. And He knows what is best for you. Amen po ba doon? Alam ng Panginoon kung ano ang best sa atin. Merong isang istorya ng isang nabasa ko po. There was a guy, isang factory worker. Isang araw nagkaroon ng problema sa kanilang company. Tagalugin ko lang po. No? At tinanggal siya. At dahil sa tinanggal siya, masama ang kanyang loob sa kanyang amo. Umuwi siya, pagdating niya sa bahay, sinabi niya sa kanyang asawa yung nangyari. And then lumipas ang ilang araw, dumating ang linggo. Ang sabi ng lalaki sa kanyang asawa, sabi niya, "Han, ayoko nang umattend. Ayoko nang mag-church." Bakit? Hindi ko maramdaman ng pagmamahal ng Diyos sa akin. So, ayaw niya nang umattend kasi nga natanggal siya. Okay? So, ang ginawa ng babae, in-encourage niya yung kanyang lalaki na, "Han, hindi ibig sabihin na tanggal ka, ibig sabihin hihintuan na tayo sa paglilingkod at pag-attend sa gawain ng Panginoon." Yun po ang kanyang sinabi. No? Just because you lost your job, you conclude that God does not love you anymore. Hindi ibig sabihin na namala yung trabaho mo, negosyo mo, bumagsak, ay nangangahulugan na hindi ka na mahal ng Diyos, sabi niya. Sabi, let's keep going to the church. So, magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo. Hanggang isang araw, nakita niya yung kanyang asawa ay merong passion sa carpentry work. Magaling mag-design, gumawa. And then sabi niya, bakit di ka mag-start sa simula, sa maliit? Hanggang sa kumontrata siya ng maliit na bahay, apartment, at naging malaki na yung kanyang negosyo. Nagkaroon siya ng negosyo. Nagkaroon siya ng tinatawag dito na construction at nag-construct din siya ng mga houses. Isang araw sabi sa kanyang asawa, "Han, gusto kong makita yung amo ko." Sabi ng kanyang asawa, "Hindi na, tapos na yun eh. Hayaan mo na. Pagbigyan mo na siya." "Hindi, gusto ko siya makausap." Sabi ng asawa, "Wag na, tapos na yon. Patawarin mo siya." "Hindi, gusto ko siyang makausap kasi gusto kong sabihin sa kanya, kung hindi dahil sa kanya, hindi ko mararating to." Hanggang sa pinaliwanag ng kanyang asawa na ang Diyos
Nais niya na makita mo at maranasan mo kung ano yung pinaka-best para sa'yo. Ang Diyos, ang shepherd, ang naglilid, ang nagga-guide. Na minsan akala mo wala na dahil nagsara, pero hindi mo pala alam, yun ay dinadirect ng Lord, yung hakbang mo papunta sa green pasture. Are you with me? Andiyan mo ba tayo? So God guides. He knows how to guide us to green pastures. Alam ng Diyos kung paano niya tayo dadalhin doon sa green pasture pagkatiwalaan mo siya. Amen. Ano man ang kalagayan mo ngayon, may pinagdadaanan ka man ngayon, alam ng Diyos kung paano ka dadalhin sa green pasture. Alam niya. Amen po ba doon? He knows how to guide us to green pasture. Alam ng Diyos po yun. At binanggit nga po rito, balikan po na sa amin, the Lord is my shepherd, so I have everything I need. He makes me lie down in green pasture. Lie down in green pasture and He leads me beside quiet water. Yan po ay, yung word na yan, yung statement na yan, yung image na yan, nagre-represent sa rest and refreshment. He makes me lie down in green pasture. Sabi niyan, nagre-represent niya, sabi niya, and He leads me beside quiet water. Rest and refreshment. Okay? Rest and refreshment. Sabihin mo nga, rest. Ngayon mo lang uli nasabi yung rest. Diba? Refresh, sabihin mo. So yan yung tatalakayin natin ngayon. Rest, rested and refreshed. Okay? Dapat ang title ko, rest and peace eh. Rest and peace. Baka ma-misinterpret. Kaya rested and refreshed. Yan po yung gusto sa atin ng Lord. No, yung mamahinga po tayo at maging refresh po tayo. Okay? Now, tingnan po natin ito. Sabi diyan, bakit nais ng Diyos na tayo ay mamahinga? He makes me lie down. No, bakit gusto ng Diyos na tayo ay mag-relax? You know why? Because to give God your best requires rest. Hindi mo kayang ibigay yung best mo kapag pagod na pagod ka na. Nagagawa mo lang ibigay yung pinaka-best mo kapag ka ikaw ay nakapagpahinga. Iba yung lakas, iba yung husay kapag ka ikaw ay galing sa pahinga. Tama? Nalalabas mo yung pinaka-best mo. Now, ang tanong po, why do people overwork and not get enough rest? Bakit kaya maraming mga tao sa panahon ngayon, maging ang mga Kristiyano, ay hindi maranasan yung kapahingahan, no? At hindi sila makapag-relax sa kanilang buhay. So why do people overwork? Sa sobrang ginagawa ng trabaho, hindi nila magawang magpahinga. Ano pong dahilan? Bigyan ko lang po kayo, no, ng several reason po. Number one po dyan, kung bakit po sila overwork at not get enough rest. Number one is because ito pong tinatawag na misplaced identity. Ano yung misplaced identity? Basing your worth on your work. Basing your worth on your work. Yung buong pagkatao mo, ang halaga lang pala niyan, trabaho mo. Yung bang binigay mo na ang lahat-lahat, no, na dapat sana ang work mo ay portion lang yan. Bahagi lang yan ng buhay mo. Pero dahil sa nag-overwork ka, ibig sabihin lang nun, yung work mo ay yung trabaho mo. Kapag nawala ang trabaho mo, wala nang kwenta buhay mo. Andiyan po ba tayo? Ecclesiastes chapter 10 verse 15. Look at this verse. Fools are so exhausted by a little work that they cannot even find their home. Yan po yun. Sa sobrang groggy mo na sa pagkatrabaho, hindi mo na kayang umuwi, hindi mo na alam kung saan ka uuwi eh. Amen po ba doon? Groggy ka na. Kawawang-kawawa ka na, exhausted ka na. Kapatid, your work has nothing to do with your job. Has nothing to do with your career. Has nothing to do with your accomplishment. Hindi nakabase ang worth mo, ang value mo sa trabaho mo. Andiyan mo ba tayo?
Life is more than work. Ang buhay ay higit pa sa trabaho. Ang buhay. Sabi ng iba, parang di para sa akin to kasi tamad ako eh. Hindi po. Kailangan mo rin magpahinga. Kailangan mo rin magpahinga. Amen. Pero wag gayong dito sa Sunday service, baka natutulog ka. Mamaya na, pagtapos doon ito. Okay. Life is more than work. Ang life mo ay higit pa sa trabaho mo. Ang trabaho mo ay portion lang ng buhay mo, pero hindi siya kabuuan. Lagi mo tatandaan, bahagi lang siya. Amen? Kaya wag mong ibigay yung buong pagkatao mo to the point na exhausted ka na, hindi ka na makausap, lagi ka nang galit. Bakit? Kasi nga overwork na eh. Nakalimutan mo nang magpahinga. Mainit na lagi ulo mo kasi overwork ka eh. Hindi ka na nagpapahinga eh. Physically, mentally, wala. Emotionally, exhausted ka. Amen pa ba doon? Kapag na-misplace mo kapatid yung identity mo, ang mangyayari, yung work mo, yun na yung magiging worth mo. At dito mo na i-invest yung time, yung money mo, yung energy mo, diyan ka na mag-i-invest. Kasi yun ang buhay mo na eh. Diyan ba tayo? So, ano una? Misplaced identity. Pangalawa, materialism. Okay? Always wanting more things. Kaya trabaho ng trabaho, hindi na magpahinga. Bakit? Yung word na susugapat, sa maraming bagay, maraming gustong makuha. Yung bang lahat gusto meron siya, gusto niya meron siya. No? Having money and possessions is the most important thing in your life. Yun po yun. Kapag sinabing materialism, yung pagkakaroon ng pera, ng possession, ang pinakamagandang bagay sa buhay mo. No? Yung physical comforts, yan po yung pinakamahalaga sa iyo kaysa sa spiritual values mo. Amin po ba doon? Para mas mahalaga na. Yan. Yung mga bagay-bagay kaysa sa relasyon mo sa Panginoon. Okay? Nagagawa mong ipagpalit si Lord kasi para ma-accumulate mo yung mga bagay na gusto mo. That is materialism. Mas mahalaga na yung bagay sa Panginoon. Andiyan po ba tayo? Andiyan ba tayo to the point na maging yung health mo ay nagsasuffer na dahil sa kagustuhan mo makuha ang lahat. Hindi ka na mapahinga, yung katawan mo, pagod na pagod. Nagkakasakit ka na. Meron ba kayong kakilala yung talagang sa sobrang sipag, hangaan mo? Kaya lang, bukas makalawa, kakaawaan mo. Hangang-hanga kayo ngayon kasi ang sipag-sipag. Bukas, kakaawaan mo kasi nga lantang gulay. Are you with me? Tingnan niyo po itong sabi po sa Proverbs chapter 23, verse 4 to 5. Don't ruin your health trying to get rich. Ang ganda ng sinasabi ng word ni Lord sa atin. Don't ruin your health. Huwag mo raw sirain ang kalusugan mo trying to get rich dahil sa kagustuhan mo na yumaman. If you are smart, I hope so, if you are smart, you will give it up. In the blink of an eye, money can disappear. As if it grew wings and flew away like a bird. Ibig sabihin, sa sobrang pinapagod mo yung sarili mo sa pagpapayaman, trying to get more, hindi mo pala alam, yung kalusugan mo ay nagsasuffer na. Tapos yung pera na sobrang mong pinaghirapan, sabi dyan, ang Bible na nagsasabi ay parang agila na napakabilis lumipad. Di ba yung 1,000 may agila? Agila ba yun nandun? O, di ba ang bilis naman talagang mawala? Yes. Ibig sabihin, huwag mong isugal ang iyong kalusugan dahil sa gustuhan mong yumaman. Magtataka ka, tingnan mo sa, paka-ironic ng buhay, tingnan mo, ang tao, magsasuffer ang kanyang health, yung first half ng kanyang buhay, okay lang mag-suffer yung kanyang health para magkaroon siya ng mga material things. Tama, mali. Makakumulate niya yung mga bagay na gusto niya. Nakakatuwa lang, nakakatawa lang din, kasi yung first half ng kanyang buhay, nagsasuffer yung health niya para magkaroon siya ng mga bagay-bagay na gusto niya. Pero yung second half ng kanyang buhay, ano ginagawa niya?
Okay? Binibigay niya lahat ng meron siya para mag-gain niya uli yung health niya. Nakukuha niyo po ito? Lahat ng pinagpaguran niya naubos lang din sa pagpapagamot. Samantalang nung una, di ba, lahat ng kanyang lakas binigay niya para makuha yung bagay na gusto niya. At pagkatapos niya makuha ang lahat, uubusin naman niya lahat yon para maibalik lang uli yung kalusugan niya. Ewan ko po, nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin. Kaya sabi diyan, ang ganda, ang galing ng Bible. Ang galing ng Bible. Tinuturuan ka ng Bible na ibalanse mo, boy, iayos mo yung buhay mo. Okay? Hindi sinasabi ng Bible na huwag kang magtrabaho. Hindi sinasabi ng Bible na masamang yumaman. Pero ang sinasabi lang diyan, look at this, don't ruin your health trying to get rich. Meron po dito, di ba? Ano ba yung nabasa po natin nung umalis tayo kahapon? Ang Pilipinas na ang pinakamahabang live streaming, no? Nasa Guinness na po ang Pilipinas. Sa dami na ng live selling. Yung mga live sellers po natin, nandiyan ba tayo? Oh, makikita mo, no? Halos mga hindi natutulog yan. Di ba meron nakaraan yung pandemic, yung babaeng ganda-ganda, walang kain, walang tulog. O ano nangyari? Nagkaroon ng matinding karamdaman. Yung pera, lahat ng pinagpaguran niya, wala. Ang bilis, ubos lahat. Hindi lang yun, nilagay siya sa hukay. Hindi natutulog eh. Hindi nagpapahinga, hindi nagre-relax. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpahinga ka. Sandali lang, huwag mong tuloy-tuloy. Di ba? Baka mamaya sabihin ng iba, gusto ko na talagang bumigay, ito na yung confirmation. Magpahinga na raw, magpahinga. Andiyan ba tayo? So, yun po yun eh. Ano po yung pangalawa, yung materialism. Materialism. Yung parang, yung parang tumutulo palaway para makuha yung isang bagay, talaga gagawin niya lahat. Hawa-hawa eh. Diba? Pagkat nadating niya doon, tapos nagkaroon ng sakit, wala na. Ubos lahat ng pera. Tama? Nandiyan po ba tayo? Eh, siyempre, kapag may sakit nga, isasalba mo na talaga buhay mo. Itutodo mo na lahat ng ari-arian mo. Maisalba mo lang buhay mo dyan. Pangatlo, envy. Yan. Medyo mayroon ding magkakapatid to, yung envy. Wanting to be like others. Okay, yung pinaka-bottom line ng envy. Wanting to be like others. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 4, verse 4, then I thought, sabi ni Solomon, then I thought, ang galing nga, why do people work so hard? Galing bumanat ni Solomon eh. Why do people work so hard? I saw people try to succeed and be better than other people. Yun. Diba? They do this because they are jealous. They don't want other people to have more than they have. This is senseless. Nakikipagkompetensya ka sa buhay. This is senseless. It is like trying to catch the wind. Para kang sinasalo mo yung hangin na hindi mo naman nakikita. No? Ano ibig sabihin? Wala eh. Lalo na ngayon, meron social media, nakikita mo yung mga kabatch mo, yung kakilala mo, kamag-anak mo, meron na, ikaw pa rin, ikaw, wala pa lang. Kaya lahat ng kaparaanan, lahat ng papapagal, ginagawa mo para makangat sa buhay. Kasi gusto mo, yung meron sila, meron ka rin. Kung ano sila, ganun ka rin. Andiyan mo ba tayo? No? Ang problema kapag ikaw ay envious, yung bang darating sa punto yung puso mo, hindi magiging masaya kapag nakikita mo yung iba na nagtatagumpay. Yan po yan. Hindi ka masaya sa success ng ibang tao. Amin po ba doon? No? Hindi, yung bang tinatry mo na i-degrade yung kanilang success. Ay, naman, illegal naman yun. Ako, kung alam mo lang. Nakabili lang ng bahay at lupa, masama na. Hindi na mabuti. Naungusan ka lang sa buhay. Diba? Dinedegrade mo yung kanilang tagumpay. Oh. Bakit? Kasi gusto mo meron ka rin nung meron sila. Andiyan mo ba tayo? No? Hindi mo makita sa tao na kinaiinggitan mo yung mga bagay na magaganda sa kanila kasi naiinggit ka eh. Ang nakikita mo lang yung mga mali at doon mo sila kinikriticize. Andiyan ba tayo? Lagi ka naghahanap ng anumang bagay na magbibigay sa kanila ng kasiraan. Kasi gusto mo maging tulad nila. Eh, hindi ka katulad nila, nainggit ka.
Anyan ba tayo? Kaya sabi dito sa Bible, no? Why do people work so hard? I saw people try to succeed. Nakita niya raw may mga tao. Ngayon pa rin naman, ganyan naman talaga takbo ng mundo eh. Diba? No? I saw people try to succeed and be better than other people. Nako, dapat meron na rin ako kasi meron na sila eh. Nako, may nabili siyang bagong model. Dapat may ganun na rin ako. Ganun lagi. Kaya ka nagpapagal, nag-iipon para maging tulad nila. Amin po ba doon? So, envy, wanting to be like others. Pang-apat, valuing achievement over relationships. Ayan, marami niyan. Nagkakasira-sira. No? Binavalue yung kanilang achievement. Ano ibig sabihin? Alam niyo po, ang pinakamasayang tao na nabubuhay po sa mundo, hindi yung marami siyang na-achieve o na-accomplish sa buhay. Kundi marami siyang natulungan at naabot na buhay ng mga tao. Yun talagang pinakamasaya. Diba? No? Marami pong mga relasyon ang nasira dahil sa career, dahil sa wealth. Amin po ba doon? Yung bang mas sinamba nila yung kanilang career. Yun eh. Na-obsess sa work, nasira sa pamilya, naging mayabang, nagmataas. Wala na. Nasira na yung relasyon. Ako, lagi kong sinasabi lagi yung pipiliin ng relasyon kaysa kayamanan. Totoo, lagi. Kung yung bagay na yan ay magiging dahilan para masira ang relasyon ninyong magkapatid, magnanay, pamilya, kamag-anak, hayaan mo na mapunta sa kanila kaysa masira ang relasyon mo sa kanila. Kasi ang kayamanan mo, relasyon eh. Kayamanan mo, relasyon. Yes, hindi ka naman mauubusan eh. Kaya kang pagpalain ng Panginoon. Sa kagandahan ng iyong puso, kaya kang i-bless ni Lord. Amen? Huwag mong isugal yung relasyon mo sa iba para lang makakuha mo yung bagay na gusto mo. Dahil marami ng relasyon na sira. Di ba dati? Sa Cavite, magkakapatid nagpatayan. Ayun eh, hindi na nga inimbestigahan kasi napatunayan eh. Sila nagpapatayan. Tama po ba doon? Nakuha niyo ibig sabihin? Dahil lang sa ari-arian, dahil lang sa lupa. Nagpapatayan. Dahil sa kari, ayaw niya na meron siya, at yung isa meron siya, wala. Hindi. Nagkainggitan, nangyayari. Binavalue yung kanilang achievement kaysa sa kanilang relasyon. Panglima, ito po, magkakasama po ito, insecurity. When I am afraid, I won't have enough. Yung ba natatakot ka na magkulang ka? Okay, na-insecure ka. Ang symptoms ng insecurity ay yung critical spirit, yung attitude po natin. Yan po yun. No? Yung bang mas inaatake mo yung tao sa kanyang kakayanan. At gusto mo mas maging angat kaysa sa kanya kasi ayaw mo mas nahihigitan ka. Kasi gusto mo enough ka at ayaw mong makita yung sarili mo na nagkukulang. Yan po yung mga bagay kung bakit ang mga tao hindi nagpapahinga. Yan driven sila ng karamihan ng mga nabanggit po natin. Now, puntahan natin yung solution, of course, siyempre. Sabi niya, He makes me lie down in green pasture. Ang bottom line lang naman doon ni Lord, yung quiet waters at yung green pastures na yon, yung rest and refresh. Gusto niya mag-relax ka. Gusto niya mag-rest ka. Maging at peace ka kung nasan ka man yan. At paano mangyayari na mararanasan mo yung rest? Paano mangyayari yung mararanasan natin na ma-refresh at ma-relax? Anong dapat natin gawin? No? Number 1 po, how do I relax in God's goodness? Alam mo, marerelax ka lang kapag alam mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Kung ano yung ginawa niya sa nakaraan at kung ano yung kaya niyang gawin sa kasalukuyan sa hinaharap. Diyan. Marerelax ka, marerefresh ka, makakapag-rest ka kapag ka naintindihan mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Sa tuwing iisipin mo kung ano yung ginawa niya sa nakaraan, alam mo, magpapahinga yung puso mo, makakalmak eh. Panginoon, noon pa man nag-i-struggle naman na kami rito, pero never mo naman kami pinabayaan. Diba? Ibig sabihin, lagi tayong tinutugunan ng Panginoon sa ating mga pangangailangan kasi alam ng tatay natin sa langit kung paano tutugunan yung mga pangangailangan at kung ano yung best para po sa atin. Ano po ang dapat natin gawin? No? Una po dyan, remember your value to God. Palagi mong tatandaan. Kaya nga nakaraan sabi ko sa inyo, may nag-aalaga sa'yo. Okay? Yung halaga mo, higit yan sa trabaho at kayamanan na meron ka. Napakahalaga mo sa harap ng Diyos. Sa paningin ng Diyos, napakahalaga mo. Sa sobrang halaga mo, ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa'yo.
Tandaan mo, nilikha niya ang lahat sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero pagdating sa tao, nag-effort siya. Kasi ang tao ay espesyal. Higit na espesyal kesa namang mga bagay. Napakahalaga mo, kapatid. Amin po ba doon? No? Para sayangin mo lang yung buhay mo sa sobra-sobrang pagtatrabaho na hindi mo na makuwang magpahinga, kapatid, napakahalaga mo. Kaya tinuturuan tayo ng Lord na mag-rest. Amen po ba doon? No? Andiyan po tayo. Tandaan mo po ito, kahit ibigay mo ng todo ang buong buhay mo para sa pagpapakayaman. Okay? Tandaan mo, isang araw, pag nawala ka sa company nyo, papalitan ka lang din. Totoo po yun. Papalitan ka lang din. Ang mga mahal mo sa buhay, magluluksa sila ng 1 taon, 2 taon. Pero sa mga susunod na panahon, makakalimutan ka na rin, maging ng mga anak nila. Alam mo ba yun? Kahit ibigay mo ang buong buhay mo dyan, dugot pawis mo, hindi ka natutulog, pag nagkasakit ka at namatay ka, tanda mo, papalitan ka lang din. Hindi pa pwede, hindi ka palitan. Tama po ba doon? At lahat ng mga iniwan mo sa pamilya mo, mauubos din yan. At ikaw, sa mga susunod na henerasyon, makakalimutan ka na rin. Yun po ang katotohanan sa buhay. Kaya ingatan mo ang sarili mo dahil napakahalaga mo sa Diyos. Nag-iisa lang yan. Nag-iisa lang yan. Wala kang katulad sa mundong ito, nag-iisa lang yan. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, nag-iisa lang yan. Wala siyang katulad. At walang gustong tumulad. Joke lang. Amen? No, yung validation mo, wala yan sa karir mo, wala yan sa mga komento sa social media. Mahal ka ng Diyos. God the Father created you. Jesus Christ died for you. And the Holy Spirit lives in you. Grabe ka, ang tindi mo. Amin po ba doon? Ganun ka katindi, ganun ka valuable. You are valuable. Amen. Isaiah chapter 49 verse 16, God says, I have engraved you on the palms of my hands. Ang tindi nun. Okay? Iba yung sinulat sa inukit. Pag sinulat yung pangalan mo sa kanyang kamay, mabubura yan kasi tinta yan. Pero pag inukit yan, ang word na ginamit ay engraved. Iniukit. Nakita mo ba yung palad mo? Merong ukit? Natanggal ba yan? Natatanggal ba yan? Diba? Nakuha niyo po ito, natitintahan ka, nasusulatan yung palad mo, pero hindi nawawala yung ukit dyan. Hanggang mamatay ka na niyan. Sabi ng Diyos, anak, iniukit ko ang pangalan mo sa aking kamay. Anong ibig sabihin? Hindi kita nakakalimutan. Kung pakiramdam mo, parang nakakalimutan ka na ng Diyos, parang naisasantabi ka ng Diyos. Hindi, kasi nakaukit ka sa kanyang palad. Ganun ka katindi. Ganun ka kahalaga. Ibig sabihin, pag nakaukit ka sa kanyang palad, hindi ka mawawala na eh. Nandun ka sa kamay ng Diyos eh. Hindi mo pa pwedeng putulin yung kamay para mahiwalay. Kasama. Kasama ka. Sinasamahan ka ng Diyos. Nandiyan ka na. Naka-engrave yung pangalan mo. Amin po ba doon? Maging hibla ng iyong buhok, alam niya. Mas kilala ka ng Diyos kaysa pagkakilala mo sa sarili mo. Yes. Biruin mo yung malaman mo kung ilan yung bilang ng buhok mo, hindi mo kayang bilangin yan. Pero sabi ng Lord, bilang ko yan. Sabi, mas kilala mo ko, Lord. Kaya nga napaka-special mo eh. Napaka-valuable mo. Anya pa ba tayo? So, let me say this to you. It's not what I do that gives me worth, but who I belong to. Yung ginagawa mo, hindi yan na nagbibigay ng worth sa'yo. Yung worth na nagbibigay sa'yo, yun. Kung sino ka, kung nakanino ka. Kung kanino ka belong. Naki-Lord ka eh. Naka-engrave ka sa Kanya. Wala ka pang ginagawa, mahalaga ka lang sa Diyos. Amen po ba doon? Pangalawa,
Ano po yung una? Remember my value to God. Pangalawa, enjoy what I already have. Okay? Sa madaling salita, makontento sa kung ano meron. Diba? Huwag ma-obsess. Huwag magmadaling yumaman. Kung nasang season ka, nilagay ni Lord ngayon, enjoy mo lang yan. Amen. Huwag mong ipilit yung pamumunga ng yung pagkahinog ng bunga kasi may season yan. Tama? Kapag pinipilit mo, mapaklayan. Kaya nagiging mapakla buhay natin kasi pinipilit po natin. So enjoy what I already have. Ang sabi ni Greg Laurie, sabi niya, contentment is not the fulfillment of what we want. Ganda nito eh. But the realization of how much we already have. Ang daming binigay sa'yo ni Lord eh. Bakit yung wala? Yung pa hinahanap mo. Contentment is understanding that if we were not satisfied with what we have, then we never will be satisfied with what we want. Itong sinabi ni Greg Laurie, sabi niya dito, it is not the fulfillment of what we want. Hindi naman dahil sa nangyari na yung mga bagay na gusto mo, but the realization. Notice the word realization. Realization of how much we already have. Marami bang binigay sa iyo si Lord? Napakadami. Kung bibilangin mo, hindi matatapos ang araw sa dami ng ibinigay sa iyo ng Diyos. At kung ano yung ibinigay sa iyo ng Diyos, ipagpasalamat mo yun sa Kanya. I-enjoy mo yun, kapatid. I-enjoy mo yun. Dahil kay Lord, hindi Kanya pababayaan. Kung ano meron ka, i-enjoy mo lang. Peaceful life is not about getting all you want. It is about enjoying all you have. Yan ang peaceful na buhay eh. Totoo. Pag tama perspective mo, magiging tama buhay mo eh. Yes, mai-enjoy mo buhay mo. Peaceful life is not about getting all you want. It is about enjoying all you have. Contentment leads to a restful and peaceful life. Yan ang nag-lead sa rest. Lord, sige po, kung dito niyo po ako sinisimulan, kung ito po yung gusto niyo pong ginagawa ko, kung gusto niyo po nandito ako sa ganitong season, Lord, okay lang po, ang mahalaga, kasama kita. Kasama kita. Ano ba tayo? No? Sabi sa Ecclesiastes chapter 3, verse 13, all of us should enjoy what we have worked for. It is God's gift. It is God's gift. Ibig sabihin, enjoy mo lang kung ano meron ka. Kasi yung bagay na meron ka ngayon, regalo yan ng Diyos sa iyo. Ulitin ko, maraming ibinibigay ang Diyos sa iyo ng higit kaysa sa kayamanan. Hindi kayang pantayan ng trabaho mo, ng bank account mo, yung ibinibigay ng Diyos sa iyo sa araw-araw. Tandaan mo, yung kalakasan, kalusugan at hininga mo, hindi yang kayang pantayan ng pera. Ang pamilya mo ay hindi kayang pantayan ng pera. Ang pagtulog mo sa gabi, hindi yang kayang pantayan ng pera. Amen. Yung makabangon ka na may panibago kang sigla, regalo yan sa iyo ng Diyos. Yung makita mo, yung mga mahal mo sa buhay, kasama mo pa sa bawat araw, regalo yan sa iyo ng Diyos. Hindi yan kayang pantayan ng pera. Hindi yan kayang pantayan ng kayamanan. Kung alam mo lang, maraming ibinibigay ang Diyos sa iyo ng higit kaysa sa kayamanan. Kailangan mo lang buksan ang mata mo, hingin mo kay Lord, ipakita mo sa akin, turuan mo ako na kilalanin yung mga bagay na ibinibigay mo sa akin at turuan mo ako na ma-enjoy ko ang mga bagay na to. Amen po ba doon? Nandiyan po ba tayo? Kung nasa season ka ng pagiging single, enjoy mo lang. Kung alam mo lang, kung makakausap mo lang yung iba na may asawa, baka sabihin mo, Lord, salamat, single ako ngayon. Diba? Kung nakita mo yung asawa mo, nakatabi mo sa pagdilat mo, nakikita mo, sabihin mo naman kay Lord, salamat Lord, may asawa ako. Tama po ba doon? Pag nakita mo yung mga anak mo, sa halip na mag-init ulo mo, pasalamatan mo Lord, kasi higit yan sa pera. Higit yan. Nais ng Panginoon, kung ano yung binibigay niya, enjoy mo. Enjoy mo. Nasa bisikleta ka ngayon, enjoy mo. Nasa motor ka ngayon, enjoy mo lang.
Enjoy mo lang. Wag mo masyadong bilisan ng buhay na halos magpakamatay ka na makakuha lang yung bagay na gusto mo. Enjoy mo lang. Kung mas higit sila sa'yo, mas mahal ang bag nila sa'yo kasi yung bag mo talagang plastic bag lang. Okay lang. Kasi kahit manakaw yan, di ka iiyak. Tama? Saka walang mag-i-interest na nakawin yan. May sa kanya, hindi na alam kung magkakamayan tayo sa church, hindi na mabitawan. Kasi ba, mahal eh. O ikaw, inabihan mo sila dyan. Bakit? At peace. I-enjoy mo lang. Totoo. Kung ang pagkain mo, ito lang, huwag ka magreklamo. I-enjoy mo lang yung pagkain. Kasi mas mahalaga yung ganang kumain kaysa sa mahal na pagkain. Totoo yan. Ito totoo. Yung makakain ka sa araw-araw, yung may gana ka, naku po, maraming mga tao ngayon, ang bigyan mo na masarap na pagkain, laging bawal, laging bawal, laging bawal. Samantalang ikaw, naku po, hindi ka pa pinapakain, kumakain ka na. Tama, hindi ka pa inaalok kumukuha ka na. Kasi ang gana mong kumain, i-enjoy mo. I-enjoy mo. Pagkalabas mo, Lord, salamat. Oh. Bakit? Hindi parang buti pa sila may mga sasakyan. Hindi, Lord, salamat kasi nakakapaglakad ako. Di ba? Buhay to Buhay to. Totoo. Kasi bakit maraming mga mayayaman naka-wheelchair na Totoo po. Sarap pong i-enjoy yung mga bagay na ibinibigay sa inyo. Ako po, lagi ko pong sinasabi sa inyo, ang lagi kong panalangin sa Panginoon, Lord, turuan mo ako na kilalanin ang kabutihan mo sa buhay ko araw-araw. Kasi baka isang araw makalimutan ko at maging po ako. Mag-complain ako na mag-complain sa harap na maging grateful. Amin po ba doon? Nandiyan po ba tayo? Ano yung una? Remember your value to God. Mahalaga ka. Higit sa trabaho mo, higit sa accomplishment mo, kapatid, mahalaga ka. Huwag mo sabihin na, kasi Lord, mas mahal mo yata sila kasi mas mayaman sila, mas mataas ang posisyon sila, may accomplishment. No, mahalaga ka. Naka-engrave yung pangalan mo sa palad ng Panginoon. Sa kamay ng Diyos. Amin po doon. Pangalawa, enjoy what you have. No? Enjoy what you already have. Pangatlo, limit my work to 6 days a week. Yan naman talaga. Oh. I-limit mo. Trabaho ka mula Lunes hanggang Sabado, pero pag Linggo, mamahinga ka. No? Yung iba kasi talagang doon na lahat nila ginagawa yung Linggo, doon lahat nila ginagawa yung dapat nilang gawin. Ay, talagang kaya ayaw mo mag-Lunes na No? Exodus chapter 20, verse 8 to 10. Tingnan po ito You must remember to keep the Sabbath a special day. Matindi yan. Sana, kung paano tinitingnan ng Diyos yung Sabbath, ganun mo rin siya tinitingnan. A special day. Okay, meron ka bang special day? O lahat sa'yo, ordinary days lang. No? Sabi niya you must remember. Notice the word, remember to keep your Sabbath a special day. A special day. You may work 6 days a week to do your job. But the 7th day is a day of rest in honor of the Lord your God. So, on that day, no one should work, not you. Alam nyo, kung tayo lang ay susunod sa kalooban ng Panginoon sa Kanyang salita, may enjoy lalo natin yung ating buhay. Kinukontra kasi natin yung prinsipyo ng Panginoon yung instruction ni Lord sa atin Kung meron man nakakaalam kung paano patakbuhin yung buhay na yan, siyempre yung lumika. Alam niya yan. Alam niya yan, may kapasidad ang katawan mo. Alam niya yan. Alam niya yan na kailangan mo ng rest. Alam niya. Kaya nga tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba doon? Sabi niya remember to keep the Sabbath. Sabbath means what? Rest. A day of rest. Meron ka bang day of rest? Rest mo, pero doon ka naglalaba, doon ka na lahat, pagod na paghapong-hapo ka, tapos kinabukasan, pasok ka uli. Alam mo, kung nagtatrabaho ka naman, magpa-laundry ka na lang. May pera ka naman pala Tama po ba doon? Hindi yung buong araw mo na dapat sana, binibless ka naman ni Lord. Diba? Wag mo siya ilagay sa impukan dito sa lupa. I-enjoy mo. That is the gift of God. God's gift yan Diba? Yung iba sa inyo, wala namang pamilya, pero hapong-hapo yung buhay.
Wala pang asawa, walang anak, pero hapong-hapo na pag nakakita mo pa ang bata itong nalosya nga. Paano ba naman biriin mo, yung Sabat, nagtatrabaho, gawain bahay, labarito, ba't di ka nakapag-church? Ang dami ko pong ginawa sa bahay. Oh. Tapos lagi ka nagpo-post, no, thank God it's Friday. Bakit? Kasi ayaw mo na uli pumasok ng Monday. Kapatid, kay Lord, may tinuturang special day. Unawain mo yon. Remember your Sabbath as a special day. Every Sunday, kapatid, huwag mo nang palagpasin na habang papunta ka pa lang dito, si Lord nire-rest niya na yung soul mo. Pati yung katawan mong pisikal, pinapahinga ka niya sa kanyang presensya. Naniniwala ka ba sa presensya ng Diyos ay lumalakas tayo? Napapahinga po tayo sa presensya po ng Diyos. The Sabbath was made to benefit man. Ginawa ng Diyos ang rest. Iba kasi ngayon ang rest day. Ang rest day ngayon talagang gala day, pagpagod day. When you say rest, Lord, mag-church po ako, mag-worship ako sa iyo, magre-receive ako ng word sa iyo, Lord, magpapahinga ako sa presence mo. Lalabas ako dito malakas at nakapahinga. Bakit nakapahinga ka? Bakit nakapag-relax ka sa church? You know why? Kasi kapag pumunta ka sa church, lahat ng bagahe mo, binibigay mo na sa paanan ni Kristo eh. Kaya lalabas ka dyan magaang. Nakarest ka. Andiyan mo ba tayo? So keep your Sabbath holy. Hindi dahil sa sinabi ng pastor, ng leader mo na mag-church ka, kundi naunawaan mo. Kaya pala sinabi ng Lord yon. Para din pala yun sa akin. Amin po ba doon? Kasi hindi ko kaya na tuloy-tuloy ng trabaho, bibitaw ang katawan, bibigay maging ang isipan mo. Pang-apat, dito po ako magtatapos sa inyo. Exchange my restlessness for God's peace. Yung walang kapahingahan. Lagi mo tatandaan, ang pinakamagandang kondisyon ng buhay yung payapa ka. At para maging payapa ka, dapat may assurance ka. Tama? Hindi ka mapapayapa kapag wala kang kasiguraduhan eh. Ang kasiguraduhan, ang kapayapaan ay nakaangkla sa kasiguraduhan. Yan ang tanong ko sa iyo, anong kasiguraduhan ng pinangahawakan mo? Na mapapayapa ka sa mga pangangailangan mo sa araw ng bukas, sa mga susunod na araw. Yung bang, paano ngayon yan? Paano kaya yung mga kakainin namin? Paano kaya yung bayarin namin sa mga susunod na panahon? Paano? Hindi ka mapapayapa pag ganon. Mapapayapa ka kapag nakaangkla ang puso mo sa mga pangako at sinabi ng Diyos sa iyo. Ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 26 to 30. Ang ganda po ng tinatalakay po natin ngayon. Ang sabi po rito, Jesus said, "Nak, look at the birds." Ayan, no? Look at the birds in the air. They don't plant or harvest or store food in barns. But your heavenly Father feeds them. Nak, tingnan mo sila. Hindi sila nagtatanim. Diba? Wala eh, pero pinapakain sila ng iyong Ama sa langit. And you know that you are worth so much more than the birds. Sabi ng Lord, Nak, kung sa mga ibon, nagpo-provide ako ng mga pangangailangan nila. Gusto kong maunawaan mo, itago mo sa puso mo na higit ka mahalaga kaysa kanila. Kasi to the point na darating, alam ni Lord na darating ang time na hindi ka na magpapahinga para i-meet mo lahat ng pangangailangan mo. Nasa sacrifice na maging yung Sabbath day mo, yung health mo, yung time mo sa family. Kasi nag-worry ka sa araw ng bukas. Pero sabi niya, you know that you are worth so much more than the birds? Alam mo ba na mas mahalaga ka dyan? Mahalaga. Tuwing umaga, makakita ka lang ng ibon. Kakain ako. Kakain ako kasi may ibon na yan. Sabi dyan, you cannot add any time to your life by worrying about it. In other words, sabi ni Lord, do not worry. Hindi sinabing do not work. Do not worry. Okay lang mag-work, basta
magdun yung rest ka, nagre-relax ka. Ito pa matindi, yung walang kapahingahan sa kalooban. Kasi nag-worry ka sa isipan at kalooban. And why do you worry about anything else? Look at the beauty of the wildflowers in the field. They don't worry or overwork, but God takes care of them. So you can be sure that will clothe you too. Sila nga eh. Dinaramitan ko eh. Yung mga bulaklak. Oh, di ba? Nakita mo, ganda-ganda, yung mga lilies. Ano ibig sabihin yan? Eh bukas makalawa, malalantayan, pero binigyan ko ng importansya, ng halaga. Dinamitan ko. Sa tingin mo, hindi ko yung kayang gawin sa iyo, gayong mas mahalaga ka kaysa kanila. Tingnan mo yung assurance ng pangangailangan mo kung gaano katapat yung tatay mo sa langit. Gaano siya ka-engage, ka-committed sa atin. Amen? Sabi niya, no, they don't worry or overwork, but God takes care of them. So you can be sure that will clothe you too. Ano man ang inaalala mo, kung bakit di ka mapahinga mentally, physically, emotionally, kasi sa sobrang sipag mo, pati trabaho ng Diyos, sinatrabaho mo. Nakuha pa natin? Pati yung duty ng Lord sa buhay, tinanggalan mo na siya ng duty eh. O hindi, maraming mga tao na hindi nila kailangan ng Diyos. Bakit? Eh, kaya na nila eh. Kaya na nila. Kaya makikita mo yung sinasabing kaya nila isang araw, kawawang kawawa, bagsak ang katawan, hindi na-enjoy yung mga regalo na bigay sa kanya ng Diyos. Kasi bakit? Trabaho ng Diyos, tinatrabaho mo pa. Amen? Kung binigyan ka ng Lord na ganyang work, alam ni Lord na kaya ka i-provide ni Lord sa work na yan. Ako pa natin to. At kaya mag-provide ng Lord sa'yo sa mga susunod. Sabi niya, give us our daily bread. Diba? Hindi sinabing monthly bread. Ang prayer ni Lord, pag nalalain kayo, daily bread. Kasi bakit? Araw-araw hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Huwag kang humingi ng monthly kasi sa araw ng bukas, nandun pa rin naman siya. Hindi siya mawawala sa bawat araw. Amen po ba doon? And last verse, in Matthew chapter 11, verse 28 to 30, ang ganda sa the Message version. Sabi, Jesus said, are you tired? Si Lord natanong ka. Ngayon, sabi ni Lord, Nak, pagod ka na ba? Worn out? Burned out? Sabi niya, come to me. Lumapit ka sa akin. No. Get away with me and you will recover your life. I will show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the enforced rhythm of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Gusto mong maging magaang ang buhay? Isama mo si God sa buhay mo. Walk with Him and work with Him. Alam niyo po, pagpasok pa lang natin dito, alam na lang Diyos sa inyo kung sino yung pagod na pagod na eh. Pagod na pagod. Not just physically, maybe some of us, no, talagang merong mental fatigue. Mentally, nahihirapan ka. Nagkakaroon ka ng anxiety attack. Emotionally, nagkakaroon ka ng nervous breakdown ka. Hindi mo lang pinapahalata. Pero parang may bumibigay sa kalooban mo, nahihirapan ka. Nagiging alok ka sa mga tao. Kasi pagod na pagod ka eh. Nagiging critical yung spirit mo. Pumunta ka rito. Yung iba, ang saya-saya, pero ikaw pumupunta ka rito. Dahil nakasanayan mo na. Pero nakikita ka ng Diyos eh. Nagtutungo ka pa lang dito, alam na ng Lord na kailangan mo ng rest.
Alam ni Lord na para sa itong mensaheng ito. Na nais ng Panginoon, nak, just relax. Take a rest. Okay lang yan. Kung masaya ako, nagtatrabaho ka, nag-work ka, nag-serve ka, masaya rin ako na nakikita ka, nagpapahinga. Relax. Enjoy mo yung buhay na kasama ako. Gumawa ka na kasama ako. At yung buhay mo kahit kailan hindi magiging mabigat. Huwag mong ipagpapalit yung araw ng Panginoon for the sake na makakuha ka ng income. Kasi kahit makakuha mo yon, ang kaluluwa mo hindi mamamahinga. Kasi ang Sabat ay para sa benefit ng tao. At para mai-honor si Lord sa katawan mo. Rest. Amin po ba doon? O pwede pa tayong lahat ay tumayo? Hindi ko man alam kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon. Maybe some of you physically tired or mentally exhausted, burned out physically, emotionally depressed, worn out. Diba? Na dapat sana masaya ka ngayon. Diba? Pero hindi mo ma-experience kasi pagod na pagod ka. Hindi mo makuwang tumayo, magkape kasi alam mo, kailangan mo lang umalis dahil marami ka pang kailangan gawin. Ano kakain namin mamaya? Baka pwedeng pagtayong pag-uwi nito, pagkatapos nito, makita lang ni Lord na umiti ka bago ka umuwi. Diba? May makwentuhan ka man lang kahit sinong tao na grabe si Lord. Para sa akin yung mensahe na yun. Kapatid, hindi mo matatapos ang trabaho kasi pagising mo, may trabaho ka pa rin. Ang trabaho ang tatapos sa buhay mo. Pag hindi mo natutunang magpahinga, huwag mong gawing umaga ang gabi at huwag mong gawing gabi ang umaga. Kung hihilingin mo sa Panginoon, Lord, pwede mo ba akong bigyan ng trabaho na kung saan mapapahinga ako mentally at physically? Kapag maganda yung hinihingi mo sa Panginoon na ma-honor siya, sino siya para tanggihan yung ganyang panalangin? Kaysa nakikita ka niya, pagod na hirap ka. Pinipilit mo lang maging masaya. Yung bang, meron ba rin sa inyo yung sobrang pagod pero gumagawa lang para makapag-escape man lang doon sa exhausted na buhay? And then after mo mag-unwind ng ilang oras, babalik ka na naman. Tinamaan ng physical, mental, emotional, mahirap. Kaya ngayong umaga na to, tandaan mo to, may nag-aalaga sa iyo. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Okay? Alam ng Diyos kung paano kanya i-guide. He is your good shepherd. Kahit may magsara, kahit mawala ka sa trabaho mo na yan, alam ng Diyos kung paano kanya i-bless. Alam ng Diyos yan. Pagkatiwalaan mo ang Diyos sa buhay mo, kahit may nawala sa iyo, alam ng Diyos kung paano ibabalik yan. Huwag kang sumabay sa obsession ng mga tao sa mundo. Sa kagustuhan talaga, sobrang obsessed sa mga material na bagay to the point na hindi na sila nakapagpapahinga para lang masabi na may mapatunayan sila. Pahinga ka lang, relax ka lang. After nito, pwede kang lumabas, umalis, kasama pag relax lang. Huwag kang mag-guilty kung nakaupo ka. Yes. Huwag kang mag-guilty. Kung natutulog ka ng hapon, nakatulog ka, huwag kang mag-guilty. Kung hindi mo natapos yung trabaho na pinagpagas, huwag kang mag-guilty. Gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin. Amen. Huwag mo tapusin yung buhay mo dahil sa pag-overwork mo. Huwag mong tapusin ang buhay mo, kapatid. Masyadong mahalaga yan. Higit ang buhay mo sa trabaho mo. Amen. Kung alanganin ang trabaho mo, alanganin ang negosyo mo, ask the Lord. Lord, gusto ko sana yung work na hindi tatama sa Sunday worship ko, sa pag-serve ko sa iyo. Normal yung trabaho ko. Panginoon, bigyan niyo po ako ng ganong trabaho. Alam niyo po, meron akong kakilala. Nakakwentuhan ko siya last week. Sabi niya sa akin, Kuya, alam mo ba, sumasahod ako dati ng 300,000 sa buwan. Meron akong kakilala.
Sa edad kong ito, mawak na ako ng milyon. Ang dami ko naging kliyente. Pero alam mo, yun napapansin ko na mamamatay kami mag-asawa sa sobrang pagod, trabaho, halos puyat na puyat kami. Nilet ko ibang kliyente ko. Kasi hindi na namin na-enjoy ang buhay namin. Oh, sabi ko, sayang yun ah. O kasi, kuya, mas mahalaga yung buhay namin mag-asawa kaysa sa pera. Dahil kahit kumita kami ng napakalaki, kung hindi na kami nakakapahinga, kawawa ka. Tayo mo pera pero kawawa mo. Isipin mo may pera ka pero kawawa ka. Naintindihan ko sa kanya na may wisdom to ng Diyos. May wisdom. Hindi, isipin mo, sino aayaw sa 300,000 kada buwan? Ilang buwan may milyon ka. Kaya napapatayin ka nga lang. Yun ang kapalit. Bukas makalawa, na-enjoy mo ngayon yung bukas makalawa, lahat ng pinaghirapan mo, pababayin mo lang sa pagpapagamot mo. At kapag ka talagang hindi, yun ang problema, kapag alanganin pati buhay mo, magiging kapalit mo. Sabi ko, grabe wisdom ni Lord sa'yo. Yes. Kaya naman nga ako na may mga tao na mas pinipiling i-enjoy ang buhay kaysa kunin lahat ng bagay sa mundo. Relax lang. Kung nandito ka sa season na nandiyan ka pa lang, relax lang. Tandaan mo, may season si Lord sa buhay mo. May season. Wala namang makakahadlang kung ngayong taong pagpapalain ka na Diyos. Walang makakahadlang sa Kanya. Kaya ka nang i-connect ni Lord kung kanino man tao para i-bless ka. Walang makakahadlang sa plano ng Diyos sa buhay mo. Wala. Kahit ibigay ng kaaway ang buong pwersa ng kadiliman para pahintuin yung magandang plano ng Diyos, hindi kayang pahintuin ng demonyo yun. Kung talagang taon mo ngayon, kapatid, at naiintindihan mo, alam mo, ito lang gawin mo. Dahil hindi kayang pigilan ng kaaway yung plano ng Diyos na napakinggan sa buhay mo, i-ready mo sarili mo. Because whatever you cannot manage, you will lose. Yes. Amen po ba doon? Amen? Kaya po, nag-uusap kami mag-asawa. Sabi sa akin ng asawa ko, mahal, anong word ni Lord sa'yo? Sabi ko, sa totoo lang, wala akong word ni Lord sa buhay ko. Kasi binigay ko lahat sa Panginoon. Wala akong pangarap. Binigay ko lahat sa Panginoon. Sabi ko, ang nakakalungkot, bakit maraming Kristiyano lagi na lang humingi ng word para sa kanilang sarili? Pero, alam mo ba yung word ni Lord? Yung gusto niya makita, yung maging masaya ka sa relasyon mo sa Kanya. Yun ang pinakamaganda eh. Hindi yung word para mag-prosper ka lang. Kundi yung kinalimutan mo ang lahat para sa Kanya. And I realize yung word ni Lord na sabi nga, ang sino man naghahanap ng buhay ay nawawalan. Pero sino man nag-aari ng buhay para sa Panginoon ay nakakasumpong. Enjoy life. Enjoy life. Pakisabi sa katabi mo, relax tayo. Relax lang tayo. Relax lang tayo. Rested and refreshed. Paglabas mo rito, alam nyo, kami ni Pastor, may kape po tayo dyan. Sana bago ka umuwi, tumayo ka man lang dyan. Sabihin mo. Hindi yung, kailangan mo na umuwi. Kwentuhan lang. Okay lang ba yan? Enjoy life. Hindi mo kaya tapusin ang buhay. Hayaan mo kung may nakahang na trabaho, okay lang yan. Linggo is your rest day, is your Sabbath day. Amen po ba doon? Pahinga lang. Huwag kang mag-guilty. Pahinga lang. Pahinga lang. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa mensahe mo. Dakilan Diyos sa sobrang bilis ng takbo ng mundo. Minsan nakakalimutan na naming huminto at magbigay daan para mamahinga sa presensya mo. Salamat ngayong gabi. Kasama ko ang mga kapatid ko sa Blessed Life Community. Lord, tinuruan mo kami na napakagandang salita mo, Panginoon. Instruction mo, Panginoon, kung paano patatakboyin yung buhay na ipinagkatiwala niyo sa amin. Ikaw ang aming mabuting pastol, Panginoon.
ikaw ang aming mabuting pastor. Kapatid, sabi sa Bible, He makes you lie down. Hindi mo kayang i-rest ang sarili mo unless si Lord ang gagawa sa'yo nito. He makes you. He makes you. Minsan, or madalas, pinapahinto ka na ni Lord pero hindi ka pa humihinto. Madalas, kapatid, sinasabi ng Lord, magpahinga ka pero hindi ka nagpapahinga. Kaya minsan, gagawa si Lord ng kaparaanan para mapahinga ka. Kapatid, ngayong umaga na to, sabi ng Panginoon, Nak, mag-rest ka. Physically, emotionally, mentally, at yung spiritual mo, mag-recharge ka. Mag-recharge ka. Maraming mga tao ayaw ng araw ng Lunes, pero ikaw, dahil refreshed at rested ka, kaya mong harapin ang umaga. Walk with Him and work with God. Amen? Lord, maraming po salamat. We bless your name. We honor you. And this is our prayer, Lord God. Blessed be the name of Jesus. Amen and amen and amen and amen.